Araw-araw ka bang nagtatrabaho, nagsasakripisyo, at nag-iipon para sa pangarap mong bahay? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na bawat patak ng pawis mo, pwedeng mapunta lang sa bulsa ng iba dahil sa isang simpleng scam na hindi mo namamalayan? Kaya kung ayaw mong bayaran ang mga materyales na hindi naman talaga nagamit sa bahay mo, pakinggan mo to at i-follow mo na rin kami. Maraming homeowners ang nauubusan ng pondo kahit hindi pa tapos ang construction. Akala mo, nagmahal lang talaga ang materyales o may mga hindi inaasahang gastos. Pero madalas, ang tunay na dahilan ay mas malala. Niloloko ka sa mismong quantity ng mga materyales na binabayaran mo. At ang masakit dito, hindi mo agad mapapansin. Isipin mo to, biglang lalapit sa'yo ang contractor o foreman, "Sir, ma'am, kulang po tayo ng isang truck ng buhangin." O kaya, "Kailangan pa po natin ng dagdag na 50 sako ng semento." Dahil gusto mong matapos na ang bahay mo, anong gagawin mo? Siyempre, aaprubahan mo agad at bibili ka. Walang tanong-tanong. Pero teka muna, alam mo bang posibleng sobra na pala ang binili mo? O baka double entry lang yan sa purchase request? Yung dapat isang truck lang biglang naging dalawa. Yung dapat 25 bags lang ng semento, naging 50. Ang tawag dyan sa construction industry ay quantity manipulation. At dito napapasok ang malupit na katotohanan. Diyan kumikita ng patago ang mga dishonest na foreman, subcontractor, at minsan pati na rin ang mga supplier. Paano nila ginagawa? Naglalagay sila ng tinatawag na ghost quantities sa mga report nila. Ibig sabihin, naglilista sila ng mga materyales na kunwari ay na-deliver at nagamit, pero sa totoo lang, hindi naman talaga dumating sa construction site mo. Tapos, ipapasa sa'yo ang bill. Ikaw ang magbabayad para sa hangin, para sa mga materyales na hindi mo man lang nakita. Ang resulta, ubos ang budget mo, pero ang bahay mo hindi pa rin tapos. Nakaka-frustrate, 'di ba? Pero huwag kang mag-alala dahil may paraan para labanan 'yan. Hindi mo kailangang maging biktima. Ito ang mga dapat mong gawin, ang totoong solusyon. Una, i-verify mo lahat ng delivery receipts o DR. Siguraduhin mong may pirma mo o ng isang taong pinagkakatiwalaan mo ang bawat resibong dumarating. Huwag na huwag kang tatanggap ng report na walang kalakip na pirmadong DR. Pangalawa, gumamit ka ng material monitoring sheet. Ito ay isang simpleng spreadsheet kung saan itatala mo lahat ng materyales na dumating at kung saan ito nagamit. Dito mo makikita kung may discrepancy. Pangatlo, maglagay ka ng sarili mong trusted site inspector. Huwag kang umasa lang sa updates ng contractor. Kailangan mo ng sarili mong mata at tenga sa site na magbabantay para sa'yo. At pang-apat, at pinaka-importante, i-compare mo ang purchase requests versus sa actual usage every week. Sa ganitong paraan, mahuhuli mo agad kung may ghost quantities na isiningit sa listahan. Tandaan mo to, hindi lahat ng kulang sa site ay totoong kulang. Minsan, niloloko ka lang talaga sa quantity para pagkakitaan ka. Ang pagpapatayo ng bahay ay hindi lang tungkol sa pagpili ng magandang design. Ito ay tungkol din sa pagprotekta sa bawat piso ng pinaghirapan mong pera. Kung nakatulong sa iyo ang video na to at gusto mo pang matuto ng iba't ibang paraan para makaiwas sa construction scams at protektahan ang budget mo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel ng Build Smart Global. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bago naming tips. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat at maging matalino sa pagpapatayo ng pangarap mong bahay.